crops, livestock, and poultries. Ito yung mga datos na regular na inilalabas ng BSA quarterly kung familiar po kayo yung performance of Philippine agriculture na sinasagawa tuwing quarter. Yun po, yung aming datos na ginamit sa pag-estimate po nito. So, ibig sabihin po, may kumuha rin po kayo ng data sa TA or sa fisheries. Yun po kasi po yung sabihin. Good morning po, katagdag ko naman po. Although hindi po namin na-mention yung DA and BFAR po as data sources po, ang official po kasi na ginagamit for agriculture, fisheries, and forestry ay yung data po na galing sa PSA. But it doesn't mean po na hindi po namin pinakonsider yung data po from DA and BFAR. Actually po, i-integrate po namin po itong mga datos ng DA and BFAR para po ma-verify yung tamang po ba yung data ng PSA. So, nagagamit po namin yung mga data. So, lang po kasi ang dito po kasi po, para makita ang buhay natin ang data is yung mga LGU. Kasi may mga data na wala naman si LGU, like na nasa national, like yung mga outgoing district plan natin, na-discover dyan na national. So, mas better siguro po kung may mga data, ma-consider din yung mga national agencies at yung accurate pa. Yes po, actually na-consider po natin yung mga data po. Thank you po, Sir Sunny, Sir Harvey, and Sir Joel. So, any more questions? Yes. Magandang umaga po. Dito po, vendor designated now at statistician din. Hello po, ano? Yung nasa bago ko, yung 16 industry, talagang very crucial yan. Tinitingnan natin yan. Para tumama, para doon sa accounting entry, dapat may chart of account. Natutuwa naman ako. Talagang pinahalo natin yan. Ang problema, pagdating dun sa IGO, hindi natin alam kung talagang ganun lahat. Kasi tinitingnan natin, paano nila hindi mayan, hindi mo nakikita eh. Di ba? Siguro, di ba sa akin, iba yung zero, iba yung nil. Di ba? Kung yung pag hindi ko tinanong, hindi naman sagot ko dyan. O hindi na ako. Pero pag zero, wala. Yun ang pinaro natin. Yung concept niya dito, sa Joel, di ba, tinitingnan dapat lahat. Kung hindi na bagay at pamilya ng credit, kung saan, maaaring hindi mo nakuha eh. Kasi, yun ang pangit ko sa kita natin, yung parang confidence, yung tama na titingin, alam mo, papakita mo sa akin na yung data sa fisheries negative. Tapos, nakita natin na hindi yun na accredit kinunan na may source pala doon. Nasabi sa kanila din na sana sa susunod ng mga forum ganito, mabanggit natin kasi ang mahirap kasi overuse yung statistic eh. Di ba? Kita mo, vital statistics. Pag hindi natin naiintindihan, yung vital, necessary, di ba? Necessary, tapos statistic, di ba? Ang minimize na ay body, di ba? Ganun din. Kasi, kaya, nawawalan ng tiwala sa akin, pag hindi natin na natatamang 50%, sabi nga ni Miss Marian, mahirap pag-analyze ng data. Tama yun. Pinag-aralan natin yan. Pero yung mga ano to, kami, yung buti ako, rest na naiintindihan ko yan. Pero yung iba, ang bilis natin yung percent, bombarded by information. Tapos hindi nakikita, tapos yung mga laman, hindi mo na natin. So, sana sa susunod ano. Kasi naunawa ako, buti nga, bumabang sa sabi ko Miss Maria. Dati, ang data natin ay national, bumaba sa regional, at bumaba pa sa regional. Ang vista natin, nagawa ko na sa lista, ay yung
sa local. Kasi alam natin, pag kita, average siya. Diba? Mas maganda kasi intervention, alam mo kung sino, at madadirect yung yung tulong at alam natin. So, sana, sa susunod, at least kita natin to. Bigyan natin yung industry. Kita mo, ang number one ay, ano yung sa atin? Ha? Ano? Services. So, bakit yung number one? Lagay natin. Tapos yung industry, manufacturing. Sino yung kasama sa manufacturing? Kasi yung sinabi ko sa sustainability, nabukulay ng LGU eh. Sino yung mga kanina ng mas bago kaya ito ko kami eh. Sino yung kasama dito? Sino yung kasama dito? Sino yung kasama dyan? Sino yung kasama dyan? At saka pagbaba ko sa PPNO, kasi sila nagbibigay ko sa inyo. Pag naman yun, mamanagot tayo na pagkanagas. Kasi wrong data, parang garbage in, garbage out. So, kala nyo, dito bigay tayo ng certificate sa Takus, giving accurate. Sabi na natin accurate yun, di ba? Eh, hindi naman natin alam kung paano sila kumuha ng data. Sila ba yung nag-report ko? Tama ba yung pagkain nila nung nagbigay sa o ito yung negosyo ko. Diba? Ayun pala, alam mo na dito sa probinsya, tulad doon sa iba, ang dami yung mga negosyo, pero ang beneset lang ay yung isa. O, sana mag-correct, at tama yung premise mo yan, correct din sila. At mag-correct yung BPO. Ito, still, industries, kung paano i-capture at ba kasi magpunta doon sa ibang area. Ako, pinasaan na. Thank you po. Yes po. Okay, salamat po sir Melvin sa insights niyo. Alam ko naman po na very keen kayo sa details kasi nababanggit nyo nga ay classmate niyo ang aming music, si Sir Dennis. Makakarating po sa aming team ng sa mass macroeconomic account service. Nandito nga po yung dalawang representatives. At sasabihin po namin sa kanila kung pwede mas detalyado pa yung presentation na gagawin namin. Although, nandun naman po sa kit na ibigay sa natin sa inyo kung ano yung mga 16 industries na mga sub-industries under ng AFF services at sa industry kung ano yung mga top performing na sub-industries. Kung ano yung sumuporta doon sa mataas na performance ng services, ng industry, at saka ano yung mga hindi naging maayos sa performance, kaya bumaba yung performance ng AFF. At saka, yun pong hihingi namin dita sa bawat LGU care of the PPNOs, meron po kaming naka-format na ng mga tables. Yun po yung list of establishments at per sector or per industry na po yung paghingi namin sa kanila. Tinuturuan naman din po namin sila kung paano i-fill up yun, kung saan nakabilog yung establishment or business para po madali yung pag-classify sa amin. Yun na po yung medyo nahihirapan kami kung paano namin mapapagaan yung trabaho sa end ng BPLOs para hindi po sumakit yung ulo nila sa pag-fill up ng forms na ibinababa sa kanila. Kasi po as early as February ay ibinababa na po namin sa kanila yung list of establishments na yun. At alam po namin na crucial yung time na yun dahil January po ang renewal period at pag-apply ng license at saka permits at businesses dito sa atin. So yung February po, hindi naman po actually kinukuha namin agad-agad. Pero binibigyan na rin po namin sila ng time para makita kung anong bago doon sa file na binibigay namin sa kanila. Kaya sinabihan ko rin po sila na mga as early as March, magbaba na rin po kami agad. And we're planning din po na we have to come up din po doon sa training ng Philippine Standard Industrial Classification
para mas madali po sa kanila ang pag-classify ng mga negosyo. At sabi nga po ni Sir Melvin, ay tama kung saan dapat nakabilong. Kasi po yung iba, akala nila ay tindahan, hindi pala dapat sa tindahan lang nakabilong. Baka yun po ay tindahan ng isang furniture shop, so dapat po ay sa manufacturing unit. Thank you po, Sir Melvin. Noted. Salamat po. Dagdag ko lang, nagkakaroon ba tayo ng validation sa sa group ng Marinduque office para makita natin. Once, kasi pag hindi na nasuka, katulad na alam natin, visa, ay hindi, ang kung nami-measure na natin, nagpaparisk ko, no? Yun ang bakit yun eh. Pero makikita natin, ay yung mga hindi ng bila, kaya ay siyempre, hindi makakon. Pero totoo, ay talagang nag-go-grow yung ating buwan, yung ating locality. So yung mga, makita lang din natin, kasi Europe yung ay ang Europe natin, agriculture sa natin, pinapat, di ba? Samantala kung mas marami pala, dito pala sa area ito, ang dami palang tindahan na hindi nagpaparisko. At siyempre, hindi nabibigyan. Yun ang crucial. At yung ang dami pala dito, ang daming building, hindi kumuha ng building permit. O di ba? O, siyempre, hindi nag-go-grow yung akala ko hindi nag-go-grow. Yun sana na may parang extra mile na ginagawa para makita natin. Kasi kung hindi ko nakikita yung na picture yung isang review, okay kami po ito, Marinduque, mayroon na tayong dita. Kasi yun ang challenge ka sa aming mga Maria, pagdating doon sa locality. Anyway, ito naman yung average, at least, merong reflectan po siguro yung data. Yan ang mas maganda rito. Salamat po ulit. For the information po ng group, meron po kami consultative forum and data appreciation. Imimit po namin ang mga local building officials bukas para po ma-appreciate nila yung construction statistics. Kasi po, talagang kumukuha po kami ng statistics ng approved building permits sa mga local government units. Isa po kasi yun sa inputs ng pag-measure ng performance ng local economy natin. Kaya po, encourage po talaga natin na kumuha ng building permits para sa mga new buildings constructed, sa mga renewals, alterations, modifications ng mga buildings. Kasi po, para sa accounting na ako. Thank you. I-add ko lang po, sir, regarding dun sa industries na sinasabi ni sir, sa PPA ng Marinduque, ang ginamit nating measure or approach dito is yung production approach. Ang production approach ay base sa 16 na industriya. Ito ay base dun sa Philippine Standard Industrial Classification. Doon natin binabase yung classification ng ating mga industriya para maging comparable siya sa mga karating lalawigan at karating bansa. And yung ating basihan sa pag-estimate ng ating ekonomiya ay yung 2008 System of National Accounts. Kung saan ito yung gabay ng mga karating bansa para maging standard, maging comparable yung ating GDP sa iba. Kasi nagiging basis din yan ng iba-ibang sektor. Kumbaga, ito yung mga basihan sa pag-track natin ng mga public policy and formulation. And sir, regarding sa details na
sinasabi niyo kanina, sa national, pag nag-release tayo ng quarterly, may mga, halimbawa sa accommodations, may sa industrial available yung accommodation, hati siya sa accommodation and food services. Pero pagdating sa regional and provincial level, yung ating datos ay naka-lang sa industrial. Kung sa mga 16 na industrial lang yung ating nilalabas na datos. Yun. And sa ngayon, yung PPA ay kung makikita niyo yung kung napanood niyo yung PPA journey, nirelease na siya sa 82 provinces and 17 highly urbanized cities. And next year, sasama na rin yung NCR. By 2025, institutionalize na siya. Sa ngayon, may isang programa or actividad yung PSA kung saan yung level ng pagkuha ng datos sa household base, ito yung community base, monitoring system na nabanggit ni Sir. Yun ay isang mahalagang datos din para sa ating PPA para magkaroon din tayo ng posible yung municipal level. Yeah. Okay. Nagdag ko lang, para information na lahat, yung BI app ay ginagamit na rin yung Philippines Standard First. So, mas maganda, doon na lang din tingnan yung para may parameter yung mga BI. Nandun makikita niya kung anong code. At sana, ibigyan na rin ng PSA ang copy ng code, yung classification yung mga detail dito para hindi sila dito. Tapos, require nila yung certificate of registration ng dito. Makikita nila para hindi naman malito sa pag-input. No? So, yun yung isang way natin para masigurado na doon talaga pupunta. At alam mo na hindi kaya pupuntahan ka ng mga at isang way natin para masigurado natin na descendants of military reports. Pwede ba based on the personal observation regarding doon sa discussion? At maganda yung mga point of view na nakikita ko based on sa gathering ng data information na magagaling sa statistic. Nakita ko lang yung obligation ng bawat agency, especially at local government unit natin. Hindi magiging accurate yung mga data kung hindi mag-function sa baba yung ating mga offices. For example, nakita ni Sir Vito kanina, ano yung basis? Bakit magaling yung submission ng kanilang mga data? At ang naging katulad yung question ni Kuya Joel kanina, bakit negative yung BIFAR, yung agriculture? Tinitingnan ko, yung teamwork dito natin. Kaya sabi na yung support ng local government unit, particularly ang ating local chief executive, tinitingin kami doon sa development patay doon sa data nang gagaling sa ating partner sa mga. Si statistics PPA, nakita ko yung basis nila bagay sa submission ng report. At tayo po ay nag-base doon sa gathering ng information at data doon sa LGU. Kaya nakita ko malaki pala yung papel ng local government unit dito, particularly yung mga offices natin, para makuha natin katulad po doon sa pagbabayad ng pagkuha ng mga building permit. Tama yung observation, kung hindi ka kukuha ng building permit, malalaman natin malalaki na yung mga building na nakatayo dito pero hindi nakakam, hindi nakarecord kasi wala namang building permit. Yung mga businesses, hindi kumukuha ng business permit kasi nagtayo lang na sari-sari store, bayan na. Pero lumaki na, hindi pa rin nakarecord, hindi pa rin na-inspection. Nakita ko dito, yung maging vigilante at observer ng ating LGU, particularly yung nakakasama ng department doon sa ganung sektor, para makita natin ang kompleto ang data. At as far as aid of legislation, mag-coordinate po tayo sa local sanggunian kasi obligation ng local sanggunian, particularly ng mga pakda ng mga local ordinances natin para may policy doon sa pag-gulfa, pag inahuli kayo, kinakailangan nun, pero inasunod tayo. Pero dapat, coordinated dito. Kaya nakita ko, hindi na kulang.
based on my experience as legislator sa 23 years, kami gumagawa ng mga local ordinances batay doon sa mga kailangan at sa pagkakat ng ating ekonomiya ng ating local economy. At ito'y rekomendasyon ng ating mga department offices na kapartner natin sa local government unit. Kaya nakita ko dito kung para maging accurate yung data, siguro talaga yung kung tingnan natin at i-revisit yung functions and duties and obligation ng mga offices. Paano kayo kumuha ng data at obligation nyo, hindi natin iasa sa PCA lang na sila yung magkakagat ng data, pero sino talaga yung mapapwede authority na kumuha nito sa mga. Yun po yung tinitingnan natin. Kaya ito yung call up at tinatawag natin, I would like to invite the attention of our LGU, particularly yung mga nasa department, na tayo yung maging vigilante sa pag-submit at makita monitoring system, yung ninyo, alam yung nagbabago pa paano muna, bakit may gamang negosyo, kung saan ba sasama ito, yun po ay nasa ating LGU para makasubmit na tama at ma-monitor din natin. Kaya natin obligation. Ito po ang importante dito sa data gathering level, yung team partnership with the LGU, yung department, yung offices, at sa kagunan ng PCA. Kaya hindi pwede tayo magturuan sino ang may depresa, sino tingnan natin at yung obligation. Thank you, sir. Sir Melvin and Jevan. So, nakita ko natin yung potential na pwedeng magawa natin dahil sa mga dissemination dito. So, dahil sa ating discussion, nakikita natin meron talagang collaboration na dapat mag-work. At bawat isa ay mayroong responsibility na kailangan gampanan. Kapag ginampanan yung responsibility nila at nag-collaborate na lahat, mas maganda yung data lalabas at mas efficient or mas effective yung magagamit. Ano po? So, may other questions pa po ba? Meron pa po? Ask na rin po. Ito, kay Sir Joey, ano yung bakit yung beauty na ninyo? Di ba, nakakatulong sa decision making. Kita mo. Yung kasama ko dito, kasama ng Joey, ang dami intervention ng iba. Sabi ko kaya hindi nag-negative pa rin sa dami intervention. Baguhin yung pangalan ng bibigil. Hindi, yun ang pinaraw nila eh. Medyo alarming sa kanya. So, yun ang pangit. Pag hindi naka-localize yung data, hindi sa LGU. Kasi tayo naman, average na pag-ido kaya, mas makakaan yung una, average yung region, di ba? Okay na yun. Di ba? Tapos yung binanay na CBMS, hindi, may bayad ano? Hindi, CBMS, ang masasabi ka na? O, yun, di ba? Hindi magastos. Yan, hindi magastos. Tapos ano mo ba? Totoo yung data naman. Doon, kinuha yung data. Di ba? Totoo yung, tapos more on estimate. Tapos hindi naiintindihan kung paano mag-estimate. Kaya yung wish ni Ma'am Maria, kaya tapos yun talagang kailangan ayos na. Kasi siyempre, iba yung perception at yung thinking mga statistic making like na tao. Kasi yung mathematics at science. Kaya crucial yun na na-train sila kung paano tumingin yung mga katulad ninyo na sa taas. Yan. Kasi baka you are parking on a wrong way. Yung type 2 error ng tayo. Tataan ko, ng taong nag-decision na pabit sa tingin niya. Nakakita niya. Pero given data na tama, pero hindi siya guided kung paano mag-isip. Ayun, kaya sana 2020 po ay first hindi quarter siguro second month second month ay ako na yan. Kasi yung planning, paggawa ng mga plans, hanggang March or April, tumataas na. Kasi yung EAD, ang disarbitrate ng mga problema. So, malayan mo. Tatanong pa. So,
Yun lang kasi sa pagkasisa namin, medyo nakakabahala yung inyong data na nakuha. Kasi nga, nasabi ko na nga na despite pala ng mga intervention namin, then sa data gathering is negative kami. Tapos sa data source nyo, hindi naman na-consider yung DA at saka DPAR. So kapag i-release nyo yan, so ano nagiging implication dun sa mga tao? So yun natin na kami babahan kasi magiging effective, babalik sa amin yan, sa opisina namin, na wala ka na nagiging effective yung mga intervention natin dyan. Then, siyempre, medyo kami naman sa probinsya namin, lalo sa opisina ko, yung tatanungin, bakit gano'n? Nakulang pa ako ng source o data? Since sabi niyo nga po, wala naman kayong mukhang data sa possible sa inyo yung pinag-send kanina. Diba, ang kinuha po yung kapa din, yung instance ng yun lang po yung mga susunod po pwedeng makakuha din tayo sa DA o sa lalo sa mga concerned agencies. Para at least hindi din kayo nababahala. Kasi syempre, sa performance din po namin kasi mag-record yan eh. Sir, thank you so much po sa concern po ninyo. So, regarding po doon, we sincerely apologize kung hindi po naisama ng CDA and BFAR sa data sources. But we assure you po na kinoconsider po ito ng PSA sa paglalak po ng estimation sa AFF po. And agree po ako doon sa na-mention po ninyo na limitations po ng data, yung sa local level po if na-consider, yung mga building permits po na hindi nag-review yung mga establishment. So, isa po yun sa mga limitation po ng ating data. So, isa tawin po yun sa mga indicator po na ginagamit po sa pag-estimate po. And each industry po ay meron po unit na indicators po. For instance, kinoconsider po natin yung mga household surveys, yung PSA po, particularly the family income and expenditure survey po. Sa kanya po, yung kinoconsider natin is yung 2018 and 2021. And each industry po ay may distinct items po doon na ginagamit po natin as indicator. For instance po, sa AFF, we have the family sustenance and also the data for fisheries, livestock, and quality. Sa mga services po, kinoconsider natin yung income and salaries and wages. And for the manufacturing po, which is kabilang sa industry sector, kinoconsider po natin yung food home, wherein yung idea po is kapag mayroong mga pagkain sa bahay, so we are assuming na nagkakaroon po ng manufacturing activities doon sa area. So inalaman po yun sa mga indicators po na ginagamit po namin as industry specialists po para makapag-provide po ng somehow accurate po na estimates. Kasi gawin po naman po na hindi nag-exist yung perfect estimates. Ang objective lang po natin is to lessen the margin of error. So that's the level po na ginagawa po namin sa Central Office. Thank you so much po. Okay, I would also like to add on the results of the AFF, particularly po yung fisheries, sir. Para po sa information na lahat, nagkakanta po ng monthly, quarterly survey ang Philippine Statistics Authority. Meron po kaming 4 na surveys on fisheries. Ang una po yung municipal inland fishery survey, then the aquaculture survey, the commercial fishing survey, inland municipal fishing survey. So, meron pong monthly, quarterly, at yun po yung pinagmumula ng data. Doon po, tinatanong yung mga, kumuha po kami ng information kung ano yung mga species ng mga nahuhuli, and then, ano yung value niya, gaano karami. Yun po yung pinagmumula. Yeah po, ang natanong ko siguro ay yung mga issue po na talaga. Yes, sir. Meron po kami mga key informants from the Sapwal Barangays na pinamatahan. Dahil sa commercial po mga para informal ko kayo, yung iba po kasi production is hindi na po natin. Yes, sir. Yun po yung kinuha namin, hindi naman kami nilingin ng data. Kasi maraming uploading issue tayo dito. Na hindi naman data ko ito. Also, sir. Ito po yung limitation. Susunod na lang po, pakapilin na yung kasi hindi naman yung sobrang mababa talagang nakakapahalan sa part namin kasi nakikita naman namin ang maganda din naman yung nagiging production at transport issues.
So, yun lang at saan pagtulong tayo para at least Well noted. Nagdagdagan ko lang po, mas po, pinapako ko na yung mga biscuits kasi may report yan. No, pinapapunta ko siya. Sabi ko, tatlo lang na rin nahuli, tatlo na na-report sa ito yung treasury. Pero, yung dinanas ko sa iyo, mas marami. Pero naka-record sa inyo, tatlo lang talaga. So, understated yun. Yung error mo lang ay 3%, mas marami yung wala eh. Hindi na bigla. So, alarming yan. So, yun ang sinasabi natin. Pag mag-analyze tayo sa personal statistics, ang daming sociology na subject para naunawaan yung psychology, para naunawaan yung gawin ng tao. At paano sila magpapagod. Yun nga, kaya sinasabi natin, binibigyan natin kung paano kumuha ang yung tao. Kasi pag hindi natin tinuruan sila magtanong, baka mali yung tanong, pag mali yung tanong, walang tawag sa ginawa natin. Yun ang tinitingnan ng suso. So, palagi mo makakita yung Facebook namin na talaga, tatlo, ano lang. Tapos kumisa pa, kasi kita dyan. Kasi ay bagbayan na, tama, yun lang. At nagbabagpag yun, doon sa agency, nagbibigay ng intervention. Yun lang po, Okay po, sir. Hindi naman ako higit sa akin yung nangyayari na hindi po talaga pwedeng ibilang dito sa atin yung nahuhuli dito sa dagat natin o nahuhuli ng mga mangisda na taga dito sa atin, pero hindi dito ina-unload. Hindi po talaga yun sinasama namin sa report dito sa atin. Yun po kasi yung methodology na ginagawa, na-adapt ng PSC. So kung meron tayong mga mangingisda na nakahuli sila sa Palawan, sa Mindoro, sa Romblon, pero in-unload po yun sa dalahican, hindi po siya napapabilang talaga. Pero hindi po siya in-unload. Tapos, dito, inayos, dinaan sa ating mga pier, papunta sa kanila, mapapabilang po siya sa production na ito. Yung post, yung pong concern namin eh, dito na huli, tapos hindi daw kaya consumption ng release o ng UK, inadala na ayun naman para sa atin. So yun nga po ang namin dilemma. Bakit ko lang namin kinukuha pa at hinihingi pa ng DIPAG yung mga ganitong agriculture, yung mga ganitong data, kung hindi naman po napapasama. Yun po natin, yun po ang kailangan natin hinihingan natin dito. So, kung mag-estimate kasi tayo, tingnan natin, no? Ito yung makikita natin yung national data, kung nakakuha sa national yan, as against dito sa local, dito sa local, makikita natin kung ito pala, hindi pala 3% ang enrollment. Kasi, ang mga-adjust natin, this analysis na in spite na ito lang ang measure na negative, pero ito ay hindi natin makuha, makikita na sa red hash. Mag-correct po natin. So, hindi ko na nakakaya sa nagbibigyan intervention, bigyan ng intervention at alam natin ng government na ito. Kasi pag yung po nakita natin negative, hindi successful intervention. Diba? Kung yung bigyan na lang iba yan, yung pala successful pala naman. Diba? Katulad doon sa benefice na ibigyan ng tulong sa daan makina. Ay saan po pumunta sa paghuling isda. Diba? Tapos yung pala na hindi pala successful yun, pero successful naman pala. Yun po, yun ang walang naman. Thank you po, Sir Joel, Sir Delvin, and Jenna. And, meron na po ba lang? Nice. Good morning po. Ayoko naman po hindi question ma'am, request lang po. Pero thank you po kasi nahilag po kami ng pasensya sa BPN po. Kasi alam po namin na pagpa-first quarter, di ba po yan ginagawa natin mag-submit. Kami po kasi nag-awag sa na. Kaya pasensya na po kung may believe namin na sasabit na po.
Pero yung mga data naman po namin, sino naman po kami, accurate naman po yun, based doon sa lahat ng mga kumuha ng business permit sa amin. So yung iba naman po, sa part ng mga BPLO, nagkakaroon naman din po kami ng mga inspection dun sa mga business hindi pa talaga naka-enroll para maisama namin doon sa record na pinapasa namin sa PSA. And thank you rin po sa PSA kasi na-orient naman po kami ng maayos. Meron naman po mga booklet tayo na kung saan nakalay naman po yung mga code na sinasabi ni Sir, which is, ano naman naman po mga BPLO lahat yun. And yun naman po mga record namin is nakalay naman po doon sa receipt ng PSA. No? And then, ang request ko ma'am, if possible lang po, baka po pwedeng kahit mga last quarter po o kayo po mga last week ng December, kung meron na po sana ng Excel file na pwede namin na form, na pwede namin paglagyan ng mga data. Para lang po at least kayo dyan na umpisahan namin kasi yung record naman po namin more or less January to December is available na. Wala na rin po naman kasi kumukuha ng permit itong mga last week ng December. Wala na po yan. Wala po kami naiipase. So, available na po yung data namin ng 2023. So, para po at least kung meron na po kami ng Excel file or forms, nai-encode na namin ngayong bakasyon or ngayong December. Para po by January, kasabay yung pag-stop namin, nai-submit po namin ng on time sa inyo. Kasi nakakasira po minsan, nag-deliver sa akin, tapos kami na dahil pinito, paano ba ito submit? So baka mga pwede yung makarequest lang na available na yung Excel file, makilagay na po namin ngayong December kasi hindi pa ako masyadong loaded po yung month. Yun lang naman po ma'am, pero thank you po sa PSA. So, regarding po din sa ating pong Excel file, bali ang magiging difference lang naman po ay yung sa year. Pero yun pa rin po. Pero regular naman po kami nagpapadala. Pero doon rin po yung request nila. Yes po. Okay. Any more questions? Salamat po, Mayroong Rasa. So, parang ayaw ko niya magbakasyon. Actually, ma'am, yun po template na ibigay sa regional office. Kaya kung paano nilang pinapadala, mas maano po kasi sila na nag-release ng GRDP, Gross Regional Domestic Product. So, inputs po talaga muna nila yun para sa regional economy na natin. Kaya po, pero, dahil po sa request ninyo, ay pwede ko po naman sabihin na aking mga kasamahan na padala kayo ng updated na template. Okay naman po. Thank you po ulit. Hindi po siya napakasyon. Para lang po tayo nasasabihin. Napakasabay ko siya, pero malalaman. So, any more questions? Sa online ay by the way po, dun sa online po, we encourage you meron tayong ganito na live stream. You may share it here on Facebook. Hindi na nakita namin ay parang konti lang yung gano'n. But if more yung audience naman makaka-capture itong ganitong dissemination po, baka more questions yung raise, more insights, more inputs. Mas malaki yung naging impact ng ating PPA dissemination po. Wala dito. Ibang dito pala. Okay, so and then later, it will be available din daw sa Philippine News Network. Ano po? So kung wala na pong tanong, going once, twice. So kung wala na pong tanong, before po tayo mag-end, I would like to gawa muna ng photo opportunity. So we would like to request po yung left and right people na mag-join po.
sa ating presidential table for the photo opportunity. So that will be the conclusion of our 2022 Provincial Parent Accounts. So again, thank you very much for all the questions, all the inputs, all the insights, and we truly appreciate and know, we know that mas marami tayong gagawa sa 2024 dahil mas marami tayong usapan at natutunan sa araw na ito. So, thank you very much once again, and may we go to the photo opportunity. So, akin po tayo dito sa taas. Maraming salamat po. So, dito po tayo sa likod ng ating presidential table. Once again, maraming salamat po sa lahat ng nag-attend sa ating 2022 Provincial Parent Accounts for the Province of Marinduque Dissemination Program. So, we expect you to join din po sa mga next forums for the PSP. So, hindi lang PPA, but even yung mga press club namin. Maraming salamat po. Thank you.